Ito ba yung mahaba? Sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay! Luzon, Visayas, Mindanao. Narito man tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Ito po, si Terry Alba. Lagi natin, tayo na naman po yung magkakasama-sama. Siyempre po, kasama ang ating overseas Filipino broadcast. Okay, bago po ang lahat, tayo po yung mapapakinggan sa DWDD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Yan po ang ating pong programa para po sa mga kabayan natin na gustong marinig ang mga balita tungkol sa ating peace and order situation sa ating bansa. Yes. At syempre, batiin muna natin ang ating mga bossing dyan po sa DWWD. Hello po, ma'am and sir. Saludo po kami sa inyo. At syempre, ang ating technical side na napaka-supportive po sa ating mga programa. Thank you po sa ating mga sundalong kababaihan at kalalakihan na nasa technical side. Hello po sa inyo. Okay, at syempre batiin din po natin of course ang ating mga overseas Filipino workers sa 4 na sulok ng mundo. Ito po yung bantay at kasangga ng OFW. Kung saan po si Founder Albert Gonzon, siya po ang pinakaulo, pinakaama ng ating samahan, ang ating grupo na bantay at kasangga ng OFW International. Pag sinabi international, syempre, nandyan na po ang ating bantay at kasangga, Qatar chapter. Hello po sa inyo. Napakasipag, napakaraming programa. At syempre, Kingdom of Saudi Arabia, bantay at kasangga. Hello po. And of course, sa Singapore, Hong Kong, Kuwait, at saan pang sulok ng mundo. Ang dami po eh. At syempre, hindi mawawala ang bantay at kasangga ng OFW dito po sa Metro Manila. Hello po sa inyong lahat. Huwag pong ma-homesick. At syempre, alam ko po, kayo po ay magkakaroon ng absentee voting. Yung iba tapos na po, yung iba ay kasalukuyan pa rin. Maging mapanuri sa inyo po mga iboboto. Yan. Okay. Ayan po. Ito pong araw na ito, pag-uusapan po natin ang mga talento ng ating mga kababayang Pinoy. Lalo na po yung ating mga OFW sa ibang bansa. Ay nako, hindi matatawaran ang galing ng mga Pilipino musician, artist, lahat na po ng talent ay nasa kanila. At syempre po, meron din po tayong Pinoy wrestler, si JJ. Hi JJ! Ang Chicken Choy, ang kanyang paboritong kainin doon po sa Dubai. Siya po ang Pilipino famous wrestler po. Mga kalaban niya po doon, mga foreigner, malalaki. Pero pag napanood niyo po si JJ, ang galing-galing po. Although, nung panahon na ako'y nasa Dubai, ako po talaga ay addict din po sa mga wrestling. Yun po yung panahon po nila Hogan. Okay. At speaking of talented Pilipino, nung ako po ay nasa Dubai, namangha ako talaga. Nagulat ako, napakarami palang nating Pinoy doon na gumagawa ng pangalan. At napakaswerte ko po na sila po ay makadaupang palad ko, makasama ko. Tawag nga nila sa ating lahat ay mami. At meron pa pong pagkakataon doon na ako ay sinama nila kasi actually ako po ay nagtrabaho sa bansang Dubai sa loob po ng 15 taon.
teenager pa po tayo, napapunta tayo doon, medyo yung edad lang po natin, niretoke. Alam niyo na bawal pagka yung, ano ka lang, wala pang 18, o minsan kahit 18 ka na, bawal pa rin. So, that time po, nung nandun po tayo sa Dubai, syempre, sa tagal ng panahon tayo nagtatrabaho doon, nakailang company po tayo, na-enjoy natin yung Dubai, nakakapagsalita tayo ng Arabic, dahil nga po ang work natin doon is telephone operator, international telephone operator ng modern pharmaceutical company. It's a big company of pharmaceuticals product. Kaya ako noong time na yon, hindi ako nagpro-problema sa mga gamot. Napapauwi ko pa sa Pilipinas. Magagaling pong gamot. Mga branded siya. Yan po yung buhay natin sa Dubai. At syempre, may pagmamanahan po yung ating naging anak doon. Doon ko po ipinanganak itong anak ko na si Christian Reyes. Siya po ay pinanganak doon sa Rashid Hospital. Pero hindi po siya naging Dubai citizen. Pilipino pa rin po. Ang kanya lang pong birth certificate po ay yun po ang Dubai, written in Arabic. Yan. At siyempre siya pinanganak doon, English speaking, lahat. At doon na rin siya lumaki, nag-work, nakapagtrabaho, at doon na rin niya natagpuan yung kanyang partner. Dito pa sa Pilipinas din po. Dito pa lang sa Pinas, ano na sila. Okay, kinukwento ko po sa inyo ang ating anak na si Christian kasi po sila po ngayon ang kinikilala at very famous na tinatawag na YYDO. Sila po yung couple na gumagawa po ng pangalan sa bansang United Arab Emirates, at sila po ay naiimbitahan na rin sa mga ibang bansa, mga karating bansa. Introduce ko muna po sila. Sila po, ang YY po is a Filipino dream pop ethereal wave duo na nakabase po sa Dubai. Ito pong duo na ito si Maki at saka si Christian X Alvarez. Si Maki po ay son-in-law ko siya. Sila po ay kinasal po sa Dubai, Pilipinas din at the same time sa Dubai. Ang meaning po ng YY sa mga nagtatanong, within you, without you. Ito po ay pinangalan nila after the Beatles songs at the same name. Yan po sila. So, bago ko i-describe pa po itong YY, para may idea po kayo, ipe-play ko muna po ang naging panayam sa kanila ng Dubai Eye 1.84 at 30 ng isang kilala rin pong DJ doon. Panuorin nyo muna po siya para at least makilala nyo at makilala nyo sila ng at saka yung istorya nila, kasi yun yung interview na mapapanood nyo ngayon ng Dubai Eye na siyang sikat na radio doon po sa Gulf, sa UAE. So, panuorin po natin. Ilang minutes lang naman siya para po malaman nyo lang po yung all about the YY2. How are you? Hi Mark, good evening. It's a pleasure to be here. It's good to see you, X. And we've also got Maki over here. How are you doing, sir? All good, sir. Great to see you both. It's a real pleasure, and I've been outdone in the hairstyle department tonight. You've both got more funky hairstyles than I have, which is very cool. So tell me about how you two guys originally met. We met through his brother. His brother was my schoolmate. Yeah. And he was in a band back in the Philippines, so I used to watch them. So were you impressed? He was a groupie. He said I was a groupie. So what kind of a band was it? What style of band? I used to play in a reggae band in the Philippines. Yeah. So yeah. He was the bassist. So you were playing bass in a reggae band, yeah, and you would go along to the gigs and kind of admire them. And how did you actually meet and start playing music together? So I think 2014, right? Okay. 2014, we used to play around with the iPad that day. Like we record something, like we experiment. Yeah.
So But experimenting with what? With keyboards or with Before, synthesizers or what was it? we were just producing music just using an iPad. Really? Like the Yeah. really, You can do that. first Yeah. generation iPad, and we just post it online. Yeah. SoundCloud. And then that's it, SoundCloud yeah. before, yeah. Yeah. And did it start getting attention? Were people like taking notice of this music? Were they kind of liking it? Yeah, actually, that's why we try to make something more, Yeah. because of people are trying They recognize appreciate it. it. Yeah, Yes, they appreciate it. they dig it. So Yeah. If they dig it, that's good. I know they dig it. My son absolutely loves Yes, your I music. love He's got your album. What's the title of the album called? Because I don't think it's been out long, has It's it? Whispers of Existence. We just released it last month, Yeah. April 20. We were supposed to have album release party, but same day the rain just Oh. yeah, and Killed Yeah, our- kind of our rained it momentum. off a little bit. Yeah. so we had to cancel So it. we'll have to reschedule it and have We'll another definitely release. do Yeah, that. yeah. Yes. So we're going to hear just a flavour of your music. I've got something here called Bright Light. Tell me about this piece of music. she's Oh, all right, go ahead. X. So we decided to put the Bright Light as the first track on the album. Yeah. It's just it's a very positive. It's like after you go through challenges in life, there's a light At the end of the tunnel. at the end of the tunnel. Yeah. Before you listen to the rest of the tracks, because they're all like dark. So it's better to start positive. So there. So here it is once again, Bright Lights from YY. Yan, pakinggan niyo po ang boses X. Daughter. At sa akin ang mga Okay, listen to the music. Mga nasa heaven. I'm so proud. Yes, mana ba sa mga mas mabilis? So there's the opening track from once again YY and a tune called Bright Light. I'm loving the vocals right up there high, but a lot of treatment. How do you get that kind of a sound, that kind of distant vocal sound? How do you do that? actually that's the beauty of dream pop music. Like it's an alternative rock, but you put something like atmospheric. Yeah. So yeah, More in delays and In reverb. yeah, we mix it like more reverb. Right. And can you reproduce this sound live on stage? Yes. Yeah. Yes. You can do it all live as Yes. well. Yeah. Right, let's have a little bit more of it. Yan yung sarili nilang concourse. Sabi ko, Yeah, I'm loving it. I'm intrigued as to what your setup is like at home for making this music. I mean, what's your studio like? Just describe it for me. We have a mini studio at home inside our bedroom. Yeah. So a lot of synthesizers, and I do have vocal processors Okay. and Guitars. guitars. And a lot of effects. So, Guitar effects. is there any room for a bed, or we're not bothered? Would you So sleep on the mixer? it's actually so
apartments in China are huge. Right, so it's right. still a lot of So space. you got a lot of space. Yes. Yeah. So you make all this music at home. Yes. At home, yes. Yeah, amazing. We're going to come back. We're going to hear more from YY and another couple of tunes from their album, which is called, once again, Whispers song. Whispers of Existence. Whispers of Existence. Once again, we'll come back with more. I'm so proud. you have seen why do within you without you or without you within you. Yan po ang ating daughter na si Christian and Sana Lo Maki na gumagawa po ng pangalan sa bansang Dubai kung saan doon ko siya pinanganak. Narinig nyo naman po, sila po yung nagko-compose ng kanilang mga awitin, tsaka yung style kakaiba, yung mga reverb, yung mga sounds na parang galing kung saan, and of course yung daughter natin si X, yung boses niya, kakaiba, parang galing sa langit, sa sky, or sabi nga nung anak kong lalaki, napakaganda daw ng i-background sa mga pelikula ng mga mga kingdom, yung mga espada, yung mga kaharian, kasi mga ganyan yung mga music ng mga istorya ng mga kingdom. At ito nga po, sila po ay tinawag na Filipino DIY, nire-represent po nila yung community in UAE, Underground Vinyl Project. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yung Vinyl Project din At ito nga po, sila po ay na-picture sa kwento ng tagumpay, at made in the Emirates. Ito pong Filipino Dream Pop na to, sila po ay sinabing made in the Emirates Volume 1. Ayun pala yun, yung vinyl album. Meron po silang compilation na celebrating the UAE's underground music scene. Yung pala yung meaning nun. Okay. Sabi nga, si Joyce from Vinyl Soup, siya po yung created, yung album niya po ay hinighlight ng region-rich cultural diversity and evolving musical innovation. Ayun, kaya pala. Wow, galing talaga. Bilang soul Filipino artist, kasama po sa project ng YY, composed of, sila po ay si X and Maki Alvarez. Ina-express po nila yung pride representing their community, yun. At saka mga other notable artists na na-pictured sa compilation. And kasama po dito si Aubrey Adiga, si Amal Wakar, Boom Diwan, si Bulfang Su, Noon, Nus, like Splus, and Shilpa Anand. Together, they bring a mix of styles and cultural influences nitong groundbreaking collection na to. Wow, mga kasama rin pala niya, mga taga-ibang rin nasyon, At yun nga po, meron silang kinanta yung Isolated. Ito po ay awiti ng YY, a Filipino Dream Pop based in Dubai, UAE. Yun pa yung kanilang isang inawit at kinompose, Ito po ay sinulat during the early weeks of the COVID-19. Ayun, kita nyo, kahit naka-lockdown dyan sa UAE, sila po ay nag-reflect ng kanilang mga damdamin, reflecting of feelings of fear. Talaga naman nakakatakot yung time na yun ng COVID. Siyempre kasama na rin yun yung confusion, experience ng nakakarami during that time. Lahat po talaga, buong mundo ang natakot dito sa COVID na to. At yun ang nagbigay sa kanila inspirasyon para po makahalika ng isang music, isang awitin na ang pamagat ay isolation and the struggle to maintain sanity while confined indoors. Ayun, yun ang pinaka nila, inspirasyon. Itong YY na to, yun nga, na-revisited nila yung Isolated during 2024 LP album. Hindi natawag nilang Whispers of Existence. Ito po yung Redux version, showcases ng evolving sound while staying true the original's emotional depth and dreamlike atmosphere. Wow! Kaya pala ganun ang tunog nitong Whispers of Existence. Pakinggan nyo po yan pag nasa YouTube po yan. Type nyo lang po ang YY
Yan po, mapapakinggan nyo po yung Whispers of Existence. Ito po ay nalika during the COVID, na kung sa lahat ang buong mundo ay shock. Kaya nga po itong YY na ito ay blend nila yung elements of alternative dream pop, electronic, and ethereal wave, contributing to the UAE's diverse music scene. Kaya dyan po ay marami pong humanga sa kanila na mga banyaga, mga kataga-ibang bansa na kakaibang boses po ni X. Kakaiba yung dating na parang nanggagaling sa langit o saan man, sa atmosphere. At siyempre si Maki naman po, siya naman po yung may hawak ng guitar and other instrument. Okay, itong Made in the Emirates Volume 1 ay available na po ito doon sa mga music store sa Dubai and po sa Flipside Dubai, Rome Music Tour. May mga taga Dubai, ano, siguro alam nyo to. Metal is Record Store, Honeycomb Hi-Fi, and Bandcamp. Yan po yung mga available na po yung kanilang mga album. At ayan, ito pong kanilang mga compose na ito ay nandun na rin po at may mga kasama na, nasa ibang bansa na rin po yung iba, no? Nakarating na rin po. Tsaka po dun sa 25 Hours Hotel Dubai, dun po rin sila madalas. Nandyan po yung kanilang mga vinyl release, matatagpuan nyo dyan. Mayroon din po mga vinyl souk records, support local artists. Siyempre po yan po Pilipino, kaya tayo pong mga Pilipino, dapat tayo po yung number 1 na susupport na sa kapwa natin Pilipino. Kasi hindi lang po YY Do ang sikat ngayon, ano, sa Dubai o sa bansang sa UAE. Napakarami pong Pilipino. Beside po doon sa nabanggit kong wrestler, marami pa po yung, ano ba yun, yung kanilang band. Yung band nila Maki, no, na talagang pag naggigig, mapapainda ka sa sobra. Sobra. Hindi malilimutan mo senior ka, mapapasayaw ka sa kanila. Ito nga pong YY, nabuo ito noong 2015. Yun nga, sa sariling unique voice nila, yung mga boses nila. Diyan sa UAE music scene, doon po nag-blending itong dream pop, shoegaze, and trip-hop elements. Na-invite na nga po sila sa ibang bansa. Nakarating na po yan sa ngayon naka-schedule sila for Berlin. Yung last time nila nasa ano sila, saan ba yun? Yung sa Europe. Around the Europe na rin sila, Singapore, Bahrain. Dami na pong napuntahan ng YY. Sayang, sana kasama ako doon. Ayan po, sabi nga inspired daw yung sound nila ng renowned acts katulad po ng Cocteau Twins and Radiohead, na may mga album na rin. Ayun, Whisper of Existence, alam ko, meron na rin banda tong si Maki aside from the YY Do, you know? May isang group siya ng mga Pilipino na mahuhusay po. Na pag mapanood nyo yung gitara po, pinalilipat yung rock, yung pinatataas. Talagang ma-enjoy kang panuorin, ano? At tuwa sila sa akin kasi bilang mami nila, ako po nai-enjoy sa kanilang music kasi alam nyo kung bakit. Yung iba po na mga senior, di na po nila ma-enjoy yan. Okay, advertise natin. Hey, the record is out. Go grab a copy of Vinyl Souk Dubai Made in Emirates Volume 1 Vinyl Compilation Album. Ayan, curated by Jayis Biralkar, plus amazing artwork from K.E. Misana. Ayan. Yung compilation showcase nilang yan 9 local acts based from Emirates. Kasama niya nga po yung nabanggit ko kanina, ang mga artist din po at mga musician. Kaya po yung sa mga nandyan na po sa Dubai, grab your copy now doon sa mga nabanggit kong store para mapakinggan nyo ang music ng YY Do. I'm so proud sa ating daughter at son-in-law. Palakpakan natin. To all musician, Filipino musician in Dubai,
Congrats sa inyong lahat. Marami kayo, hindi ko mabanggit mga pangalan nyo. Baka may magselos. See you soon, ha? Namimiss ko na ang mga gig ninyo, mga music ninyo, mga jokes nyo. At ang saya po ng samahan nilang mga Pinoy artists dyan sa Dubai. Kaya namimiss po natin sila. Continue working, keep shining, mga Filipino artists and musician, ano? Yan po sa ibang bansa. Ayan, saludo po kami sa inyo. Okay. Okay, sa mga susunod pa po nating program ay magpipicture pa rin po tayo ng mga iba't ibang mga talent ng ating mga kababayan sa ibang bansa, ano. Alam niyo po, pag nandun ako, ini-interview ko po sila. Yung mga successful po. Last time po, ang in-interview natin ay yung the famous Filipino chef, no, na nandun po sa bansang Dubai. Yun, sarap-sarap po ng kanyang luto. Nakalimutan ko yung pangalan ni chef, Filipino siya. Pero anyway, pag balikan natin siya, ano, para kumustahin natin si Filipino chef, kumusta na yung kanyang resto na matatagpuan po sa Russell Khaimah, sorry. Sa Karama po, doon, mga Filipino community po yan yung Karama, yung Rashid, at saka yung, marami na pong Filipino, doon restaurant, na masasarap po. Kaya, hindi na po kayo ma-homesick kasi, nandun na po lahat. Dati nung nandun ako, nagpapabili pa ako sa parents ko, nagpapapadala pa ako ng longganisa, ng susino, nung nandun ako nung tuyo. Kasi yun 1980s yun parang wala pa, wala pang mga ganitong social media na hindi ka na talaga ma-homesick. That time, ang communication po ay, yung letter, Mr. Postman. Stop. Oh yeah, Mr. Postman. Yan po ang aming mga komunikasyon noon. Kaya matindi po ang homesick nung time na yun. Kaya ako po ay meron po akong column sa isang dyaryo na talagang itong dyaryong to ay pang ibang bansa po ito, no. Yun po yung kung saan yung column po natin ay yung homesick, yun po ang title niya. Kaya po homesick kasi that time, sobra po ang homesick ng ating mga kababayang OFW. Nung panahon na nandun ako, super. Nung umalis po ako dito sa Pilipinas, pumuntang Dubai, natatawa kayo, may bit-bit akong gitara. Kasi yun lang po libangan namin, ang umawit doon sa pamagitan ng gitara. Hindi pa po uso yung videoke. Meron yung yung karaoke. Nagkaroon na, yung binabasa mo na lang. Binabasa mo siya sa song hits, tabang sinasabayan may awitin. Pero that time nang pumunta ako ng gitara talaga, doon ko inaawit yung yung bayan ko. Yung awitin na yun, talagang theme song ko yun, yung awitin ko na yung bayan ko nan ka. Yun aking paborito. Actually, yung una ako nagpo-program dito sa Double D Buhay OFW, yun yung aking background, yung awitin na yun. Kasi po talagang parang yun yung buhay ko nung nandun ako sa Dubai. Imagine, ang tagal ko doon, syempre, pag nasa ibang bansa kayo, matuto kayong mag-ipon. Maggawa kayo ng board, kung ano yung pinapangarap nyo, lagay nyo rin, drawingan nyo ng bahay, ng kotse, ng sasakyan. Kaya yung sa tagal kong yun, of course, dapat nakaipon ako. Ayun nga po. Nakabili po ako ng sariling bahay, sariling sasakyan, sariling sikap. Ang inakbangan kong hagdanan mula po ibaba, Baitang 1, pataas po. Pinaghirapan ko po yan sa sarili. Siyempre, imagine naman, 15 years, alang naman di ako makaipon noon. Ang dami ko pong pinasok na work. Kaya tayo po ay mapalad naman na magaganda po yung ating napapasok na mga trabaho. Okay. Sa mga nais pong magpunta ng Dubai, siyempre napakagandang bansa. Babalik-balikan mo talaga. Sa ngayon po, yan ang pangalawa kong bahay kasi nandyan po yung aking anak nga. Dalawa silang nandyan. Si X at si Chok. Yan po yung anak ko, babae at lalaki. At yung son-in-law ko si Maki,
at ang aking mga apo, 3 lalaking apo ko po na nag-aaral po dyan. Antindi po ng tuition sa pag-aaral. Sabi nga ng anak ko, hindi na raw sila naka-save. Kasi po yung tinitiran po nilang bahay, condominium, solo po nila. 2.5 bedroom po yun. Kaya nga sabi nga nila sa interview, meron silang sariling studio. Wala po silang ka-share. So, ibig sabihin yan, yung kinikita po nila, mapupunta lang po doon sa kanila pong tinutuluyan na flat o condominium at sa pag-aaral po ng mga anak. Yan po. Sabi nga, enjoy life naman kasi minsan dumadaan lang po ang ating buhay. Kaya, enjoy mo na. Kasi po, papaliwanag ko po sa inyo na ang buhay po ng mga OFW natin sa UAE, most especially Dubai, ay hindi po lahat masaya at masarap. Kasi po, marami po tayong mga kababayan dyan na sa isang kwarto ay nagsisiksikan po sila. Nilalagyan lang po ng divider at saka higaan. Ganyan po, para sila makatipid. At saka po, yan po ang hanap buhay ng ibang Pilipino. Kumukuha po sila ng isang buong flat at saka paparentahan nila ng bed spacer. Minsan po syempre maingay dahil kasi ang harang lang po plywood po. Kaya masasabi ko na napakaswerte po nitong anak ko na si X at ang kanyang family dahil can afford po sila na magkaroon po ng sariling condominium. Inuupahan na sarili po nila. Ayan, meron pong tumatawag sa atin. Mamaya ka na, greetings ka na lang o shout out kung sino ka man. Okay, anyway, yun po ang life sa Dubai. Ngayon, kung pupunta naman po kayo sa ibang bansa, bigyan ko rin po kayo ng tip kasi po, marami po sa airport natin ngayon na kailangan ay maging maingat ka. The last time po yung pinunit na passport wala na po yung laglag bala, masyado na pong bantad na alam na po yung ginagawa na yun hindi na makalusot. So yung bago po yung pinupunit mo ng konting passport mo tapos di ka papasakay yan. Ewan ko kung anong purpose ng mga yun pero ito po, bigyan ko kayo ng airport safety checklist before going to the airport. Ngayon po marami tayong kababayan na nagbabakasyon po sa ibang bansa. Ayan, nagbabakasyon as tourist. Ito pong nakaraan nga po, tourist po sila nasayang po yung ticket nila. Dapat po ibalik po yan nung nag-hold sa kanila nang walang reason na ang passport buo biglang napunit. Kaya ito pong tip ko makinig po kayo mga OFW na magbabalik bayan, mga turistang Pilipino na pupunta sa mga ibang bansa. Ito po, airport safety checklist before going to the airport. Siguraduhin nyo po ang passport nyo, ID, ticket, visa. Lalo, akong required po, kasi meron bansang hindi kailangan ng visa. Ang gawin nyo po, lock your luggage. Lagyan nyo ng padlock or combination lock. Kung maaari, ay balutin nyo ang yung luggage. Katulad noong may laglag bala. Nawala na po yan yung ganyang binabalot ng plastic, yung maleta mo. Meron pong available na pagbalot ng plastic sa airport or mag-DIY kayo para mas makamura kayo. Ito, number 1, importante. Kunan nyo po ng litrato or video yung bag nyo bago kayo umalis. Pack your valuables in your carry-on, yung hand carry nyo po. Doon nyo lagay ang cash nyo, yung mga phone documents. Avoid bringing prohibited items para hindi po kayo maabala. Katulad po ng liquids na 100 ml, sharp objects at lahat ng bagay na matulis. Kukunin po yan. Siguraduhin nyo po ang inyong travel insurance. Pagdating po sa airport, huwag nyo pong iiwan ang inyong bag, lalo na po during x-ray scanning. Lagi pong nakamata kayo doon. Be alert when security or other personnel handle your luggage. Politely decline help from strangers with your bags. Huwag nyo pong tanggapin ang mga package mula sa strangers. Lagi pong alerto sa mga suspicious behavior or distraction. Pag merong medyong suspicious, meron nangyaring suspicious sa ganyang sitwasyon, stay calm. Huwag po kayo magpapanik. And respectful. Patuloy pa rin maging respectful. I-record nyo po ang incident, photo or video if safe to do so.
As for the airport police or supervisor, don't sign any documents without legal help. Inform a trusted friend, family member, or lawyer immediately. Ito pa ang isang bonus tips. Bring photocopies of your passport and ID. Use a crossbody or anti-theft bag for documents and money. No emergency contacts, airline, embassy if traveling abroad. Yan po ang ating mga paalala sa ating mga kababayang OFW, balikbayan, at turista. Para hindi po masayang ang inyong pera, nagastos nyo, at as i-hold lang po kayo ng hindi makatarungan o hindi makatuwirang mga dahilan, no? Sabi nga, make a scene eh. Tulad po ng ginawa ng senior citizen, na nilagyan ng bala na hindi naman kanya. Ayan, make a scene. Nagawa sila ng scene, nag-ingay. O, di mga tao, dapat tingin. Hanggat maaari, kayo namang mga bystander na yan, i-video nyo. Pagtulungan ninyong i-video. Yun ang pwede nyong maging support sa ating kababayan na nalalagay sa ganong sitwasyon. At wag nila sasabihin, bawal mag-video. Hindi po bawal mag-video. Pwede pong i-video yung mga nandoon sa open ng airport. Wag lang po yung may mga confidential place doon na hindi pwedeng i-video. Pero yung time na ikaw ay nakikipag-RD sa mga officer doon, ano man yon, security or immigration, pwede kayong mag-video. Itatago po nila yung nameplate nila at lalayo. Yan ang medyo na-alert po sila. Sana po, nabigyan na po, alam ko nabigyan na po ng pansin yan, inaksyonan. Nakarating na po yan sa kinaukulan at sabi nga, pananagutin po yung gumawa ng paninira ng pagpunit ng konti ng passport na wala naman, at ang masaklap ay di lang siya ang napunit ang passport, meron pa siya makasunod na hindi rin po pinasakay. Imagine ang nagastos nila para mag-tour, mag-tourist, invited ng kamag-anak sa Japan, complete papers, yun yung sa Japan na alam ko meron pa isa, complete papers, ginastusan lahat, ganun lang. So, anong dapat dyan? Papanagutin, bayaran, kung ano man yung nagastos. Ayan po, palakpakan natin yung mga mabubuting officer sa immigration kasi hindi naman po lahat ay ganoon. Tuloy nyo lang po ang pagiging mabuting tao. Kasi po, yung mga gumagawa po ng ganyang kalokohan, may karma po yan. Kaya yung mga dating ganyan sa laglag bala, di ba? Na anuhan sila, na demanda sila at nawala ng mga trabaho. Yung mga pastillas na yan, sarap pa ng pangalan, pastillas. Wala na rin po yan. Ngayon po, ewan ko po itong mga to. Alam ko po, nabigyan na atensyon. Minsan pa napakinggan ko na po sa radio na nabigyan na po sila ng tamang proseso para maimbestigahan kung tama ba yung kanilang ginawa. At syempre nga, sabi nga, pag tayo may mga OFW na ganyan, na nagaganyan, nabubwisit, di ba? Talagang maiinis ka talaga. At nakakainis ka. Dapat sayawan nyo na lang po yan. Masama, reklamo nyo, no? Yan. Bigyan nyo ng isang kiss na may sampal. Di po, joke lang po para matuwa po kayo. Okay, ayan na po. Sana po ay nagustuhan ninyo at napakinggan, napanood ang hinahangaang YY Do na si Maki and X. At sana po panoorin nyo sila sa YouTube. At so proud po kami na mayroong mga Pilipino na gumagawa ng pangalan sa ibang bansa at imbis na sila ng mga ibang Pinoy na nakukulong dahil kung ano pinagagawa, ay hinahangaan po. Kaya very proud po kami. Marami po sila dyan, Pinoy artists in United Arab Emirates. Saludo po kami sa inyong lahat. Next time po, another Filipino artist, talented, ang ating pong i-guest dito. Ito po si Terry Alba para sa programang Buhay OFW ngayon, bantay at kasangga. Maraming salamat.